Uwi ni Pangulong Duterte ng Pilipinas. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Yun ang tanong. Nasanay na lang ba ang matanda sa kanyang sitwasyon sa The Hague? Bukas po, bukas right? I think so. January 11th. So mag-iisang taon na mga ate at kuya, 10 buwan na si PRRD sa kulungan. March 11 kinulong, 'di ba? April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. So magti 10 months na si Tatay Digong bukas na nakakulong sa dahig at kapag nag-isang taon yan ay talagang grabing sama ng loob na po ang mararamdaman ng dating Pangulo dahil daig pa niya ang pinarusahan, hindi pa naman siya nahahatulan. Luckily, itong ICC po ay mukhang pilay na, mukhang malapit ng gumuho, and kaya rin siguro sinasabi ni Tatay Digong na ayaw niyang umuwi. Kasi baka napag-uusapan na pwede nga siyang makauwi dahil din sa, 'di ba, sa kagipitan na dinaranas ngayon ng ICC na pilay na yung kanilang mga bank accounts, yung kanilang mga Gmail, yung kanilang internet and computer technology or something dahil nga po na-sanction sila ng US. Also, yung I think 15 na justices ng ICC ay balak pong ikulong no ng isa pang superpower na si Vladimir Putin. Biro mo yun, ang kalaban ng ICC si Donald Trump at saka si Vladimir Putin. Alam niyo, mukhang papunta na nga talaga sa pagguho itong ICC. And then maybe, mga kababayan, kung sakasakaling mag-succeed man po ang mga pagkilos ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas against Marcos Jr. Kasi nga po katulad niyan, may one-time, big-time event sina Chavit Singson. At may mga, alam natin yan, kung mag-succeed man at hindi titigil ang mga Pilipino sa pagtitipon sa kalsada, every time na may madidiscover na kawalang hiyaan, corruption, isang pagkakamali mo lang Marcos Jr., alam mo, bumaba ka na. Ako nagsasabi sa iyo. Pag umabot ulit, pag ikaw pa rin na nakaupo at rainy seasons na sa Pilipinas, at bumaha at may mga nagkandamatay, good luck sa'yo. Also, kapag may tumamang bagyo sa Pilipinas at huwag naman sana na kasing lakas ng Yolanda, Ulysses, at kung ano-ano pang mga higante, mga super typhoons, at may nagkandamatay, Ngiwi Junior, parami ng parami. Eh ngayon nga, di ba, 94% na ang nagsasabi sa survey, mga tat kuya, na ang lala ng korupsyon sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo ito ang, at hindi lang po ako nagsasabi nito, champion daw ang Ngiwi administration sa lahat ng administrations ng Pilipinas. Sa lahat ng mga naging, 'di ba, pangulo, si Ngiwi ang champion sa corruption. Siya ang record breaker, dinaig na niya ang tatay niya, dinaig na niya si Ngoy-Ngoy at kung sino-sino pang mga maybe Fidel V. Ramos. At kung sino pang mga, 'di ba, maybe Emilio Aguinaldo in the past, talong-talo ni Ngiwi. So, kapag ikaw Ngiwi, okay, ay kasi nababalitaan ng US itong mga rallies, itong corruption sa Pilipinas, itong pagbagsak ng economy, ganyan. Ay posibleng hindi aware si Trump. At kapag nangyari nga po na God willing, kung ano man ang masamang mangyari kay Ngiwi, either ma-overdose yan or maybe matanggal talaga yan, at umupo ang isang Duterte, since ang Vice President ay Duterte, for sure po, tutulungan ni Trump or gagawa ni Trump ng paraan, even ng Russia at ng mga kaibigan ni PRRD na makalabas siya at tuluyan ng ma-abolish or ma-demolish or whatever yung ICC. Okay? Magiging paborable po kay PRRD kung best case scenario ay si Ngiwi matanggal at umupo ang kanyang anak. Lahat ng mga world leaders kapag nabalitaan niya na, another Duterte? Okay, let's be friends with him again. Or with the Philippines again. Okay, tama ba? Pwede, no? So, napag-uusapan siguro sa The Hague, mga ate at kuya, na posibleng makalabas si PRRD sooner, no? Kaya siguro napag-uusapan nila ng kanyang anak at sabi nga ni Kong Pulong, nagbigay siya ng update, 'di ba? Siya ngayon yung nakatoka na bumisita kay tatay. Gastos talaga, mga kababayan. VP Sara nga dumadaing na nauubusan na raw yata ng ipon o nauubusan na ng pera kasi sandamakmak na kaso ang pinipilayan ng Vice President. Ay good luck, babaeng ahas. Good luck tambaloslos. Good luck Ngiwi. Sa tingin ko kahit na mamulubi yan, hindi yan susuko sa inyo. Anong sabi ni Tatay Digong? The more na ginigipit si VP Sara, lalo siyang umaangas. Lalo't alam niyang wala siyang ginagawang masama. Good luck sa inyong tatlo.
Mamulubi man yan, may tutulong at tutulong pa rin dyan. Okay? Maubusan man yan ng ipon, gagawa at makakagawa yan ng paraan. Hindi sa pamamagitan ng korupsyon. Baka nga lumapit yan kung kanino, kung wala na talaga. Magastos itong pagpunta-punta ng mga Duterte, mga kababayan, sa Dahig para lang magkaroon ng visitation si PRRD at huwag lang malungkot. Ngayon nga po, taglamig. Ngayon, dala lang ba ng depression itong sinabi ni PRRD na ayaw niyang umuwi? Ito po yung article, mga kababayan, and shout out po kay Rob Rances at saka sa Ang Balita ngayon. I think topic dito ni Miss Marlica. FPRID ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa. Si Bangag. Yun yung term? Yun yung term na ginamit ni Kong Polong. Kong Polong, may potential ka talagang maging leader ng Pilipinas. Huwag lang dadayain ng election kahit sino sa mga Duterte pwedeng manalo. Tama. Right? Naku, si Kitty Duterte, although pinakabunso yan, right? May potential ang bata na pwede ring maging public servant, no? Kapag kapanahon na niya, and ang ganda-ganda pa, kapag ang mas maraming botante ay kaedad na niya, bagong generasyon na, no! At sa ginagawa, I think nakakita ng pamilya Duterte ito, and even lalong-lalo na ng mga batang Duterte, na kahit walang ginagawang masama, ay kayang gipitin ng mga kalaban. Ginawa na sa tatay nila eh. So lesson yan sa kanila. Huwag na huwag gagawa ng katiting na korupsyon, otherwise. Ay yung tatay nga nila sa palagay natin, and maybe sa palagay rin ng mga batang Duterte, walang ginawa ang tatay namin, hindi yan kurakot, hindi nga yan yumaman, yun pa rin ang bahay, binibenta na nga. Dahil nga magastos itong pagbisita at pagpunta-punta ng Europe. Itong ama namin, itong tatay namin, wala tong ginawang katarantaduhan, ginanto nyo pa. Ay di lalo na kung may mahahanap kayong butas sa amin, ay hindi kami gagawa. At hindi naman kailangan ng mga Duterte na mangurakot. At kahit sinong politiko kung tutuusin yan ang sinasabi ko, di ba mga kababayan, gumawa ka lang ng mabuti. Paunlarin mo lang ang Pilipinas, maraming magmamahal sa'yo. Meron nang nanonulisit para regaluhan ka ng relo. May mga sumisip-sip at kung ano-ano pa man. Sabi ni Miss Marlica, kaya raw ayaw umuwi ni PRRD dahil kapag nasa Pilipinas siya, since papalapit na rin ang 2028 elections, baka marami raw dumikit na naman sa pamilya nila at pakinabangan, di ba? Talagang ginagamit ang mga Duterte, which is true. Pero ang ano ko dito mga kababayan, basahin muna natin yung article and maybe interpret natin ng gusto, no? This is an indirect but necessary reminder. Stop waiting for the old man to save us again. Kumbaga, ba't ka aasa na uuwi si Tatay Digong para makalaya tayo kay Ngiwi? Kasi ang matanda, kahit nung nasa Pilipinas, hirap na nga rin mag-ikot and di ba, magpa-interview. Dahil yung program na nga lang nila ni Pastor Quiboloy sa SMNI, yung Gikan sa Masa, di ba? Tinake down. And then si Pastor Quiboloy, pinakulong din. Ginigipit ang SMNI at ang KOJC. That's why walang platform si Tatay Digong. Ay, ang lakas ng views noon. Biro mo yun, tapos na siya as presidente, inaabangan lagi yung program niya. Kasi natatanong ni Pastor Quiboloy sa program nilang dalawa ni Tatay Digong, si PRRD sa kanyang opinion sa mga nangyayari sa Pilipinas, partida. 1 year pa lang nun si Ngiwi. Pero nung pa 2 years na, I think, 2024, mas matindi yung batikos ni Tatay Digong. Ngayon, na take down na nga yung program nila ni Pastor Quiboloy, nakulong na si Pastor Quiboloy. Every time na mag-iikot for maisog rally si Tatay Digong, pinapatayan ng kuryente, hinaharang ang mga a-attend, binabalagbagan at pinaparadahan ng mga sasakyan yung paggaganapan na, say for example, bakanteng lote or plaza or something, or public, the Freedom Park, ganyan. Grabe yung ginagawa, grabe ang kademonyuhan ni Ngiwi. So kung uuwi si Tatay Digong, wala pa rin siyang platform para magsalita unless mag-invite siya ng mga vloggers, magpa-press con siya, sa Kamuning Bakery or wherever. 'Di ba? Saka siya makakabatikos. Sabi nga ni Tatay Digong, hindi siya uuwi hanggat si Ngiwi ang nakaupo. But still, no, mas gugustuhin niyang umuwi sa Pilipinas. Masarap ang klima sa Pilipinas, kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Mas gugustuhin mo kaysa mag-isa ka sa selda, sa lugar na dayo ka or foreign land, tapos bihag ka pa, mamili ka talaga.
Kung ako tatanungin niyo, mas gugustuhin ni PRRD na nasa Pilipinas kahit pa siya'y nakakulong, para hindi na rin mahirapan ang kanyang mga mahal sa buhay ng pagdalaw, hindi nagagastusan. But despite that, ayaw ni Tatay Digong umuwi. Bakit? Oh, he stood for the country for his whole life. Now, not so we could depend on him forever, but so we could learn how a Filipino fights for his nation. So tinuturuan daw tayo indirectly ni PRRD. Tama? Hindi niya tayo pinaglaban para sambahin natin siya, which is true. Pero yung iba dyan, di ba? Ultimo yung baby AI image, pinagkakakitaan. Di ba merong mga ganyan? May nagbebenta ng unan, tapos naka-imprenta ang mukha ni Tatay Digong, AI image na baby. Yung mga toddler, kasi cute nga naman. Merong baby Inday, may baby Rodi, may baby Pulong, may baby Baste. Ni-imprenta nila, dinidikit nila sa negosyo. Ang mga kademonyohan ng mga yaw. That's not support. Ako katatanong yung mga kababayan. Hindi yan pagsuporta sa mga Duterte. Paghahanap buhay at panggagamit yan. Agree ba kayo? Nagkakakitaan nyo, pinagkakakitaan nyo ang Duterte name at Duterte brand. Yun. Anyway, so much for that. Our turn to stand up, to speak, to choose country over comfort, just as he did. Let's not call him back to carry what is now our responsibility. Let him see while he is still alive that the people he fought for have finally learned to rise. Parang ganun nga, matuto kayo. Ayokong umuwi, kumilos kayo. Yun. Hindi na siya ang lalaban para sa atin, tayo na ang lalaban sa Pilipinas. So, ang tanong ko nga sa inyo mga kababayan, si Ngiwi ba ay deserve ma-people power katulad ng kanyang ama? Kung oo, bakit? Mas kurakot ba siya kaysa sa kanyang tatay? Inutil ba siyang pangulo katulad ni Erap na na-people power din at natanggal? Katulad lang ba siya ng pagka-inutil ni Erap at pagiging lutang, or mas malala pa si Ngiwi? Itong usapin ng pagkalulong niya sa pulburon, itong usapin na siya ay nagpapabembang at nagbabayad ng 2.3 million, hindi ba ito nakakahiya at nakakarumi at nakakasuka, nakakadiri at karimari-marim? Gawain ba yan ng matinong leader? Na hindi ka man lang nagsasakripisyo, yung mga personal life mo na very wild, yung mga concert na gustong-gusto mo at sabi mo, pakialam nyo, I love music. Suplado pa ang inanitang yawang demonyong inutil na budol na aklang po, kinang ilang salot. Yan ang multo sa paningin. Right? Ika'y multo sa paningin na po, kinang ina mo ka. Salot ka sa Pilipinas, pasakit ka sa bayan. O hindi ba niya deserve na ma-people power? O ayan, ayaw umuwi ni PRRD. Feeling ko mga kababayan, baka strategy ni Tatay Digong yan. Hindi ako uuwi hanggat nakaupo yan. Kung gusto niyo akong umuwi at kung talagang mahal niyo ako, yun yung pressure ni PRRD. Tanggalin nyo yan. Indirectly, yun ang point niya. Hindi niya sinasabing mag-antay kayo ng 2028, uuwi ako pag si Inday na presidente. No. Katangahan yan. Tama mga kababayan. Ang message ni PRRD, malinaw kung naiintindihan nyo. Hindi ako uuwi hanggat yan ang nakaupo, therefore tanggalin nyo yan. Deserve niyan matanggal. Yang inutil na yan, yung mambubudol na yan, yung lulong na yan, gugustuhin yung maging presidente hanggang 2028? Paano patatakbuhin ng isang leader na wala sa tamang pag-iisip at lumalabag sa saligang batas? Paano niyo patatakbuhin ang Pilipinas? Paano patatakbuhin ng isang diktador ang bansa natin? Ay kitang-kita na natin lagpas 3 taon, mag-4 na taon na. Ano ang nangyayari sa bansa? Papunta sa kumunoy. Pagtatsagaan nyo? O ano, maghihintay kayo ng 2028 bago yan bumaba? Maghihintay rin ba kayo ng 2028 bago makauwi si Tatay Digong? Ayaw niyan lumabas. Dito ako hanggat yan ang presidente, dito ako hanggat hindi na-abolish ang ICC. Yun ang message ni PRRD. Kaya bang kumilos ng Pilipinas laban kay Ngiwi? Paki-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.